Samantala, bago tayo dumako sa iba pang malalaking balita ngayong araw po na ito ng Martes, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga grupo ng mga kabataan na tumututol doon sa pulisiya ng Department of Interior and Local Government sa mga paghihigpit ng mga bagong patakaran ho na ipinapairal sa mga komunidad. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines. Welcome to the program, Ginoong Miguel Angelo Basuel ng grupong Spark. Magandang gabi po. At kumusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga-kapaninig namin mula sa lahat ng dako ng bansa. And naway hindi tayo kasama sa mga nahuli ng PNP at ng DILG noong nakaraang gabi. Ayan, tayo ho'y napapakinggan at napapanood rin sa atin hong lahat ng digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Unang-una, nais po naming maitanong, ano po yung take ninyo doon sa, ito ay, bagamat may mga dati ng ganito hong direktiba, pero ito ay bagong anunsyo ng Department of Interior and Local Government na higpitan yung mga lansangan sa presensya ho ng mga tambay, mga kabataan kabilang din, at itong mga nasa labas ng bahay sa, kumbaga, disoras daw ng gabi. Ano ho ang inyong masasabi rito? Kami po sa Sama ng Progresibong Kabataan, nakikita namin na isa itong parang flashback sa naganap ng mga iba't ibang curfew, pati na rin lalo sa mga minor. Yun actually yung pinaka-pinupunto namin sa Spark. Dahil hindi ito yung unang beses, tulad niyo po na sinabi ninyo, Bombo Dennis, na nagkaroon ng isang curfew for minors, for those under 18. Ngayon, ang tinitingnan natin ay napaka-blanket statement ng nilalabas ni Remulla. Parang siga-siga lang siya sa pagpapasabi na huhulihin lahat ng mga geng-geng, huhulihin lahat ng mga walang damit na pantaas, mga underage na nasa labas. Pero ang hindi napapansin or hindi gustong alamin ni Secretary Remulla ay masasagot ba ng simpleng pagpapakita lang ng ID ng mga minor ang mga iba't ibang sitwasyon tulad ng paghanap ng trabaho kapag gabi na or kapag ikaw ay nagtatrabaho nga at wala ka namang dalang ID dahil parte ka ng informal settler bilang helper boy or bilang vendor. Paano na kung estudyante ka at wala kang dalang ID dahil syempre nakaligtaan or nakalimutan? Madaming gustong saguting problema dito sa peace and security sa loob ng iba't ibang syudad dito sa Metro Manila at sa buong bansa. Pero yung pinapalandakan na ordinansa at mga direktiba, lalo na sa DILG, ay hindi sumasapat. Actually, before, ang Spark ay naglunsad na ng kaso laban sa city government ng QC, ng Navotas at ng Manila dahil napaka-restrictive ng kanilang curfew ordinances noong 2017. At ayon sa ruling na yun ng Supreme Court, kailangan ang mga syudad, kung magpapasa ng curfew ordinance, ay may least restrictive means. Ito ba ay pinaka may katarungan, may pinakakatwiran, at ito ba ang least restrictive o pinaka hindi mahigpit na paraan para yung mga menor de edad ay protektado kapag nasa labas sila, pero natutugunan pa rin yung karapatan nila na lumabas. Because the right to travel, kaakibat niyan yung iba't ibang karapatan ng mag-aaral tsaka bata, tulad ng mag-aral, matuto sa simbahan or sa extracurricular activities at maging parte ng lipunang ito. Kung gustong sagutin ni Secretary Remulla yung issue ng criminality or antisocial behavior, ay tumpakin yun sa mga social policies at hindi yung tipong aarestuhin ng bigla-biglaan lang yung mga tinatawag nilang geng-geng o yung mga tinatawag nilang mga palaboy sa labas. Okay. Inihalimbawa ho ni Secretary John Vic Remulla yung statistics na may malaking pagbabaraw sa krimen sa mga panahon na nagkakaroon ng mga paghihigpit sa movement ng tao. Even nung panahon po ng COVID lockdown and other records. Ano po ang inyong sariling pag-aaral naman sa inyong pong grupo? Nakita namin nung panahon ng COVID-19 lockdown, pati na rin ng drug war, ay kapag naghihigpit sa pag-travel ng tao, ay hindi ibig sabihin ng pagbabaagan ng kriminalidad. Actually, una sa lahat, ang nangyayari doon ay arbitrary detention, arbitrary harassment, or arbitrary arrest, lalo na ng mga nasa urban poor communities or yung mga marginalisado na. Nakikita natin na yung experience natin
that the law enforcement that we have, whether that's Barangay Tanod or Philippine National Police, kahit pa man sabihin nilang maximum tolerance sila, ay unang-una sa lahat, hindi naman perfectly trained ang ating kapulisan or ang ating mga tanod na ayusin yung mga problema tulad ng ganito. Kasi mas utak pulbura pa ang nangyayari tulad ng nakita natin noong nakaraang taon dito sa mga, kung sa protesta naman ay titingnan, ay utak pulbura talaga yung ating kapulisan. We can expect the same amount of lack of tolerance for these kinds of issues as well. Nakita naman natin na kahit na maghihigpit, ang totoong kadahilanan kung bakit nangyayari ito ay dahil hindi na re-resolbahan yung parang social, yung educational attainment, yung job attainment ng mga kabataan at ng mga marginalisado na sa ating lipunan. So, kung gusto ng DILG or ni Secretary Remulla na ayusin ang problema ng peace and security sa ating mga syudad, ay bumaba muna siya sa kanyang naka-aircon na bahay or naka-aircon na opisina at tignan muna niya yung realidad ng karamihan ng mga Pilipino, lalo na yung mga nakatira sa syudad. Kasi you cannot resolve these things with an iron fist expecting them to disappear immediately. Ang talagang makikita natin dito is magpupunta naman yan sa iba pang aspeto ng buhay nating mga Pilipino. Kung hindi yan sa panginginom sa labas or pag lumalabas kahit anong oras na ng gabi, ay lalabas yan sa iba pang mga statistiko na ayaw pansinin ng current administration. Okay, ang akin hong katandem dito, si Bombo Jai, ay meron din pong ilang punto na nais maitanong po sa inyo. Bombo Jai? Opo. Yes. Sir, you're saying that mas better ito yung pagpapaunlad or palawakin yung social programs for the youth than stricter enforcement o curfew enforcement. With that, mayroon po ba kayong alternative policies na nais imungkahi sa halip na ipatupad itong agarang Safer Cities Initiative? Actually, meron for the longest time. Ang hindi napapansin yata ni Secretary Remulla ay nasa ilalim tayo ng oil high crisis, price high crisis. Ang daming mga Pilipino nangangailangan ngayon ng hindi lang one-time na ayuda, hindi lang sa mga driver, hindi lang sa mga tsuper, pero yung karamihan ng mga Pilipino, mga manggagawat, mga middle class na Pilipino, sila yung nangangailangan ng taas ng sahod, mas magandang pampublikong serbisyo sa halalangan ng kabataan, maaaring ito ay job creation policies, or di kaya ay proper education, wag ipasara yung mga eskwelahan, mas tutukan yung pangangailangan pang edukasyon ng mga kabataan. Kung manggagawa naman o mga nasa labas, ay bigyan sila ng mas nararapat na sahod, bigyan sila ng paraan or karapatan para yung panahon nila ay hindi quote-unquote masayang, kundi mailagay para mapakain nila yung mga kanilang mga pamilya or masunod yung kanilang mga pangangailangan. Ang issue kasi ng criminality na gustong idiin ng DILG ay hindi mahihiwalay sa katotohanan na naabot natin na we're living in the middle of a crisis. And kung yung tao ay gustong magsaya or yung tao ay hindi makahanap ng may ganansyang gawain, ay hindi nila yon mismong karapatan mag-isa. Kung nagkukulang ang trabaho, kung nagkukulang ang sahod, kaya ikay lalabas at hindi ka mareregulate ng iyong pamilya or inyong mga magulang, ay ang issue, ang pinag-uugatan ng issue na yon ay bakit ganong sitwasyon ang nangyari na yung mga pamilya ay hindi maaaring makatulong para sa pagpapalaki ng kanilang mga anak or yung mga anak ay lumalabas ng 10 oras ng gabi dahil kailangan pa nilang maghanap ng trabaho. Hindi lahat ng mga lumalabas ngayon ay geng-geng lamang. Sila mismo ay mga manggagawa, sila mismo ay naka-employ or sila mismo ay nag-aaral, tinatahak nila yung pag-aaral, panahon ng thesis ngayon, mapapadalas na lalabas sila ng gabi para magampanan nila yon. So kung tutukan natin yung particular na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tutukan natin yung mga pampublikong serbisyo na kinurakot yung budget ng mga nakaraang taon, ay baka mas makita pa natin yung crime rate na pagbaba na gustong makita ni Secretary Remulla. Imbis yung pagkasiga-siga niya, yung pagka-iron fist niya sa mga nagdaang mga araw. And sa mga polisiyang ito ng DILG, mayroon po ba kayong gagawing any legal action o anumang hakbang laban sa patakaran ng Department of Interior and Local Government? We are currently reviewing our options, no, pero gusto kong mismong hamunin or gustong iparinig kay Secretary Remulla na nagkaso na po kami noong 2017 at mismong ang korte ang nagsabi na unless ang mga ordinansa
ay nararapat na least restrictive means ang dinadaan para iprotektahan ang seguridad ng mga kabataan, ay hindi pwede yung bara-barang shotgun policy kumbaga sa curfew. Ang isa pa is that hindi pwedeng arestuhin ang kabataan ayon sa mismong batas ng bansa, particularly the Juvenile Justice Act na pinasa na bawal ang aresto para sa vagrancy or para sa paglabag ng curfew. Bawal ang aresto, Secretary Remulla. So kung gusto nyong gawin, repasuhin na nyo yung batas. Kasi tinitingnan na natin ang batas na to. Pero kung ayaw nyong mapahiya sa korte, kung ayaw nyong mapahiya sa masang Pilipino, repasuhin nyo muna yung batas. And only then can you start acting the way that you currently have. And before we end, gusto ko lang po sabihin na sinasabi ni Secretary Remulla na hindi anti-poor yung ganitong batas. Isipin nyo muna, Secretary, kung sino yung unang natatamaan dito sa mga batas na to. Yung mga mayayaman ba? Yung mga nakatira ba sa gated village, sa subdivision? Hindi. Yung mga nasa urban poor communities, yung mga kailangan magtrabaho ng 10 oras ng gabi, lalo na yung kabataan, yung unang natatamaan bago pa po ang anak ninyo. Thank you so much, Sir Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong panig, Ginoong Basuel, and ingat po kayo. Magandang gabi. Maraming salamat po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isa sa mga opisyal ng Spark at isa ho itong youth group at kabilang ho sila dun sa mga tumututol dito sa bagong mga patakaran at direktiba ng Department of Interior and Local Government. Si Ginoong Miguel Angelo Basuel ang atin hong nakausap sa pagkakataong ito. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.